Matulis din. O ba't ayaw? Take two. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, mahina Parang di pa nag-aalmusal ha? Patay tayo dyan. Oras, Bishop Buddy Ballesteros. Alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ayan po mahabigan na tinapos na ng ating mga kapatid sa INC ang kanilang rally. Ayan, talagang astig di talaga ang Boying ha. Ombudsman Boying Rimulya. Abay talaga namang hindi nagpatinag. Ang sabi ay tuloy pa rin daw po ang kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ngayon Biyernes ha. Baka mamaya Senator Marco. Ayan. Baka mamaya alam mo usually mga arrest warrant lumalabas Biyernes ha. Para weekend tuloy-tuloy. Talaga naman ha. Iba ang Ombudsman Boying. Abay, sabi nga ng bubit nating Justice, iba ang mga Rimulya ngayon. Lakay, sabi niya, bakit po? Abay, ang mga Rimulya ngayon, tama ba, Ombudsman Boying? Ang tingin po sa inyo ay parang sila na ang gobyerno ngayon. Talaga. Ayan, sila na ang konduktor. Ha? Konduktor sa bus. Hindi, sabi niya. Kumbaga sa orkestra ay konduktor. Ayan, ganun ba? Ha? Ganun ba ang takbo ngayon? Pero iba kasi ha. Sa mga naging kaalyado ng Presidente Bonget, mga Rimulya talaga ang mga asti. Ano itong sinasabi ng bata ni Boying, Ombudsman, ha? Abay, si Attorney Totoy, ayan. Si Totoy Pogi, si Clavano, ayan. Abay, ano nga sinasabi yung walang congressman na inaaresto pa, ipinapakulong. Abay, parang ang sinasabi ni Deputy Ombudsman Attorney Totoy Clavano kahapon.
Abay, huwag kayo mainip. Eto na, susunod na, ha? Ayan. Abay, mukhang susunod na itong si Congressman Noel Rivera ng Tarlac, ha? At yung party list congressman na si Jojo Ang, ha? Abay, isinalang na rin po sa preliminary investigation ng ombudsman. Talaga, ha? Paano yung mga mas malalaki, ha? Yan, abangan natin, ha? Ay, nako talaga. Magandang umaga sa mga... nandyan na ba? Sandali lamang, Benny, ha? Ayan, dahil ang impeachment ay magsisimula na sa Lunes, ha? Abay, at si Inday, ayan, magiging super typhoon ba ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Abay, kabagis, kabsat, Second Gentleman Attorney Man Carpio, ha? Ay ba ay umaasa pa ng umaasa ba ng fair and impartial trial sa Senate sa impeachment court, ha? Anong sabi ni Kuya Mayor Wes Gatchalian, ha? Kasi ang majority ng mga impeachment judges, ha? Senator judges, pro-administrasyon daw. Ayan. So anong kung ganun, magkakaroon pa ba ng fair and impartial trial? Yan, abangan natin, ha? Apo Attorney Mans, ayan, Attorney Michael Poa, ayan, Mr. Ayan, ano ba ang strategy natin, Mr. Attorney Siegfried Fortun? Pero bago ang lahat mahabigan, ito muna ang mas malakas na Inday. Diyos ko, totoo ba ito, ha? Ayan, totoo ba ito, Benny, ha? Itong paparating na bagyong Inday, parang kasing lakas doon ng bagyong Yolanda. Ako, Diyos ko po, huwag naman. Pwede bang harangan ito? Ayan. Pwede ba tayong mag-rally para harangin natin itong si Typhoon Inday? Alamin natin mga kuya mga ating ang latest mula sa Pag-asa dahil habang mainit ang politika, abay tinamaan ng magaling. Mukhang may sasalantang malakas na bagyo sa ating bansa. DZRH Weather Bulletin. Nasa ating linya si forecaster Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Benny, good morning. Morning, Sir Deo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala naman tayong bagyo, no, na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Even itong si dating bagyong Henry ay papalayo naman po sa ating talupaan at wala nang direktang epekto. Nandun na sa may pagitan po ng Vietnam at saka po Southern China. So at least ngayong araw hanggang weekend ay fair weather conditions naman. Pwede maglaba. Makapagpatuloy ng libada. Oo. Mamasyal. Yun nga lang po, mainit syempre. So asahan natin na most of the time, magiging maalinsangan ng panahon, lalo na po sa tanghali. And then sa hapon naman hanggang gabi, andyan pa rin naman yung mga pulupulong ulan at mga thunderstorms. Kagaya nung nangyari po dito sa may Metro Manila. Usually mga 1 to 2 hours lang. Sa ibang banda naman po, yung minomonitor natin na isa pang bagyo, ito ay napakalayo, nasa gitnang Pasipiko. 3,470 kilometers pa naman sa silangan po ng Visayas. So wala pa tayong dapat alalahanin po anytime. We're expecting na ito ipapasok din naman ng PAR pagsapit po ng Wednesday. Wednesday morning at papangalanan po natin ito na bagyong Inday, tulad na bagyo ito kanina. Ito yung magiging pangalawang bagyo for July at pang-siyam naman po for 2026. Yung assessment natin pagpasok niya ng PAR is lalapit po siya dito sa extreme northern Luzon. So maaaring magkaroon po ng wind signals dito sa may Cagayan Valley habang binabagtas po itong North Philippine Sea. And yung tendency kapag nandiyan ang mga bagyo po, tumatawid dito sa may dagat, is nagpapaibayo po siya ng habagat. So ang dapat alalahanin ng mga kababayan natin sa may Cagayan Valley is yung siyempre malakas na hangin and ulan, habang other areas pa, kagaya po dito sa may western side ng Luzon and Visayas, including Metro Manila, is yung habagat pa rin po. So that's from possibly Wednesday hanggang Saturday po, may times po na malalakas yung mga pag-ulan. Benny, itong inaasang papasok na bagyong sabi, Super Typhoon Inday. Saan ba ang tumbok nito kung ito ay papasok na sa PAR? For now, ito po ay typhoon category. Tapos before po siya magpasok ng PAR, by Wednesday, possibly Super Typhoon category po ito at maring Super Typhoon din habang binabagtas itong
hilagang bahagi ng Philippine Sea, maliit ang chance na ito ay tatama sa ating kalupaan. Pinakamalapit siya dito sa may parte pong Batanes and Cagayan pa rin, which is typical naman kapag ganitong panahon po ng Hulyo. Inulit natin, maliit ang chance ng landfall pero nandyan yung habagat. Ayan na. So ibig sabihin kahit hindi maglalandfall sa bansa, sa lupa, ayan, landfall ay makakaapekto pa rin sa kalagayan ng panahon. Malakas ba ang mga dalang ulan nito at mga hangin? Based po dun sa kanyang intensity, usually kasi ang nag-e-enhance talaga ng habagat, yung malalakas po ng mga bagyo, at yung location, yung magiging location niya kasi pagpasok po ng PAR, yun yung point kung saan talagang magti-trigger po ito ng malalakas na ulan. Hindi pa natin ma-compare talaga yung specifics kung ito ba kakumpara nung kay bagyong Yolanda Rina from 2024 or yung bagyong Ondoy, but patuloy yung pagmumonitor natin kasi at least naman po progressive yan. Hindi naman po yan agad-agad na magkakaroon ng malakas na ulan. Ano ang chance na tumama sa lupa, Benny? Kasi minsan yung bagyo pabago-bago din, di ba? Nag-iiba rin ang direksyon. For now, small chance, but considering kasi ang mga bagyo po usually, di ba, nasa 500 to 1,000 kilometers across. So napakalaki po nitong bagyo. Hindi lang natin pinag-uusapan yung sentro. So mahagip at some point po yung bahagi ng Northern Luzon. Inulit natin, maliit yung chance ng landfall, pero kung ang pag-uusapan natin ay yung kabuuan ng bagyo, mahagip po talaga itong Northern Luzon. Wow. Central Luzon na tatamaan ba? Kasi alam naman natin ng Central Luzon na Benny, andyan yung mga mga flood control project na sablay. True. Opo. Yung impact naman po dito sa may Central Luzon, yung Northern Aurora, doon pinakamalapit yung sentro ng bagyo. And then other areas po ng mga alam naman natin vulnerable po pagdating sa baha, no? Itong Pampanga, Bulacan, magkakaroon ng habagat by middle to end of next week. And then malalakas na ulan, possible din po yung mga landslides in some areas of Zambales and Bataan. Naku, Governor Daniel Fernando, hindi pala safe ang Bulacan, ha? Ayan, maaring tamaan din ng mga malakas na pag-ulan pagsapit ng pagdating ni Inday. Ayan. Okay nga Rod. So at least so para sana nga ay lumihis. Kung lilihis ito, hindi tatama sa kalupaan, tatama sa Batanes. Saan ang direksyon nito? Taiwan o Japan? Ang nakikita nating movement po kasi pag enter ng PAR ay pahilagang kanluran. So moving towards Taiwan and Eastern China. Ayan. Okay nga Rod. Ayan, siguro samahan natin ng panalangin dahil alam mo pagka super typhoon ninenervyos na tayo, Benny. Actually, opo. Maingay na masyado yung bagyo sa ngayon pa lang. Pero wala pa naman. Lalo sandamakmak ang mga ghost project ng flood control dyan. Sablay pa yung iba. Ayan, baka sana man huwag tayong bawain ng grabe. Anyway, Benny, maraming salamat. Good morning and happy weekend. Good morning, Sir Day. Happy weekend. DZRH Weather Bulletin. Benny Estareha, mahabigan ng DOST Pag-asa. Ayan, ano ba ang latest sa Malacanang? Ayan, bukas na ba ang mga ang mga main gates ng palasyo ng Malacanang, Mislet? Na sinasabi ng Manila Police District kahapon selyado. Selyado, ha? Ayan. May mga rin kasi, ha? Ayan. May nga nananakot kasi na, naku, ha? Baka umabot ng 100,000 ang sasali sa rally ng ANC dyan sa Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio, ha? Diyan sa Loton. Sandali lamang alamin nga natin ang latest mula sa biyahe ng Pangulong Marcos sa Canada. Ha? Pero bago natin makalimutan busy tayo sa impeachment, ayan, sa rally, ayan, saan pa ba, ha? Yung mga kakasuhan. Ombudsman na Boying, ha? Ayan, sabi ni Senator Marcoleta kung ipapa-aresto mo siya, ha? Ayun, sabay hindi naman siya magpapa-aresto, Sandigan, ayan, na-file na sa Sandigan. Ready naman daw ang Senator Marcoleta na magpa-aresto. Ayan. Mukhang matapang din ang Senator Marcoleta, ha?
Hindi siya magtatago tulad ni Senator Bato. Abay, kakasuhan na siya ngayon? Ala, ngayon na ba kakasuhan si Senator Marcoleta? Ala, tinamaan ng magaling, ha? Abay, kung kakasuhan siya ngayon, baka ngayong weekend mapasok sa oblo, hindi pala safe, ha? Mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Sino bang Judas, Senator Marcoleta, ha? Sa bagay, andyan naman si Senator Jinggoy na, ha? Ayan, at Senator Bong Revilla. Ayan, naku, eto, isa pang ninenervous ngayon, kinakabahan, si Senator Robin Hood Padilla. Ayan, dahil naman daw sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, dyan po sa Senado. Naku, talaga naman ha? Ang dami-dami mga isyo ngayon, mga kuyang mga ateng. Pero alamin natin ang i-congratulate muna natin. Baka magkalimutan, di ba, Commissioner Noli Iyala, ha? Galing-galing talaga ng pamangkin mo, Com, ha? Ayan, manang-mana sa'yo, ha? Abay, pasok na po sa Wimbledon. Abay, women's tennis tournament dyan sa UK. At papasok na sa third round. Ba talaga naman? Naku, makalaban pala niya mahabigin sa third round, ha? Kung Noli, ha? Abay, defending champion. Ibig sabihin, magaling ito, ha? Taga-sambay itong si defending champion na si Iga Swiatek. Ayan, hindi pala Swiatek. Iga Swiatek. Ayan, talaga mabigat-bigat tong laban ni Alex Ayala. Kaya samahan natin ng panalangin, suporta dito kay Alex Ayala, ha? Dahil siya po ay para Manny Pacquiao din, ha? Ayan, siya po ay nagbibigay karangalan ngayon sa Pilipinas sa larangan naman ng tennis. Ayan, galing-galing. Pero ang Pilipinas at Canada itinaas ang ugnayan sa strategic partnership. Ayan. Abay, anong strategic partnership ito, Let, ha? Sa security ba yan? Food security, trade, ha? Ayan. Makakabawas ba ito sa makakatulong ba itong pagpunta ng presidente sa Canada? Makakabawas ba sa 18.55 trillion na utang ng Pilipinas, tinamaan ng lintik, Laka-laka pala na utang natin, ha? 18.55 trillion na. Ano na ba ang susunod sa trillion? Meron bang quadro-trillion? Ano bang, Kyle, ano ba ang susunod sa trillion? Ayan, talaga naman. Quadrillion! Ayun, Diyos ko talaga, ha? Patay tayo niyan, pagka umabot na sa quadrillion ang utang ng Pilipinas, ha? Abay, kahit walang bagyong Super Inday tsaka Yolanda, malulubog na ang Pilipinas niyan. Maraming salamat na Com Noli. Ayan, taga-Poland pala itong si Iga Swiatek. Ayan, ang defending champion sa Wimbledon. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ang taong bahay sa Malacanang, o nga pala, yung bang mga caretakers, Let, of course, si Little President, ayan, Ralph Recto, ha? Ayan, na iniintrigang papalitan ni Secretary Benhar Abalos. Nako, PhilHealth na naman. Sec Ralph, ano ba ito, ha? Ayan, itong si Apo Condring Estrella, ayan, at Tol, ayan, Labor Secretary Tol Tolentino, ha? Ngayong caretaker kayo sa gobyerno, kayo ba'y dyan natutulog sa Malacanang? Dyan ba sila natutulog sa Malacanang, Let, ha? Wala ba silang tulugan dyan? Ayan, ay, pasok na natin. Ikaw talaga dumidiskarte pa. Okay, pasok ka na ng pasok, ha? Ayan, okay na, sige, ipasok na natin si Let Narciso. Ano ba ang latest? Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay inanunsyo nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang pag-angat ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership.
Kasunod ito ng bilateral meeting ng dalawang leaders sa Vancouver, Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan ng mga foreign minister ng Pilipinas at Canada na bumuo ng isang plan of action para maisulong ang mga napagkasundo ang kooperasyon at higit pang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Layunin ng mas pinalalim na ugnayan ng Pilipinas at Canada ang pagtutulungan sa harap ng nagbabagong pandaigdigang sitwasyon at mga hamon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership. Sa panig ni Prime Minister Carney, binanggit nito ang kalakalan na magiging bahagi ng mas malalim na relasyon ng dalawang bansa, lalo't ang Pilipinas anya ay isa sa fastest growing economy, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Pakinggan natin si Prime Minister Carney. We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. Great opportunities for our business. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade. Si Canadian Prime Let- Minister Mark Carney Lakay. Yes, Lakay? Bulero din pala itong si Prime Minister Carney, ano? Fast-growing economy ng Pilipinas. So, ba't di natin maramdaman? Ayan, anyway, poging-pogi ang presidente, ha? Totoy na totoy, ha? Ayan, mukhang well-rested. Nung umpisa ng kanilang joint press statement, sabi ni Prime Minister Carney, sana daw ay at home yung pakiramdam ni Pangulo doon dahil sa dami ng mga Pilipino. Ay, oo. Sabi niya, sila ang aming mga doktor, nurses, caregivers at entrepreneurs. Binanggit niya nga Lakay na yung mga negosyo daw ng ilang mga Pilipino doon, naging gathering places gaya ng siyempre ng iconic na food chain Jollibee. Kaya na kapag kailangan daw ng working lunch. Actually may mga picture na lumabas sa social media na pumunta yung dalawa dun sa branch ng Jollibee sa Vancouver. Sana pinasalubungan ng Chicken Joy si Prime Minister Carney. Ay, hindi kasi nga meron sila Lakay doon na Jollibee. Ganun ba? Oo nga pala. Yung binisita nila kanina. Pero iba yung lasa nung Jollibee galing Pilipinas kesa yung mga ha? Iba yung manok natin tsaka manok nila sa abroad, ha? Oo, Lakay. Pero yung kanilang peach mango pie, ay nagtungo tayo. Galing din dito sa Pilipinas mismo. Binanggit kasi, kinukwento kasi nila kanina kina Pangulong Marcos at Prime Minister Carney. Yun, galing talaga ng Pilipinas. Dinadala doon sa Canada. Di ba nung nagpunta rito si Prime Minister Justin Trudeau, pumunta rito sa Jollibee, malapit sa DCRH, yan sa Cultural Center, di ba? Ayan, naalala mo yon? Kasi may din yung Prime Minister ng New Zealand, di ba? Si Justin, si Trudeau, ayan, dami nagpa-picture, naalala mo yan nung APEC Summit yata yun dito sa PICC, ayan, dumaan dyan. Sa Jollibee sa may Harbour Square. Ayun. Nung bumisita naman si New Zealand Prime Minister dito sa Pilipinas, Christopher Luxon, pumunta rin siya Lakay, kasama yung kanyang First Lady. Kaya nung nagkita sila ni Presidente, may isang foreign engagement na nagkita sila doon. Yun yung gift ni Pangulong Marcos, yung dal ni Jollibee na nakabarong. Talaga, ha? Ayan. Anyway, di ba ni-request ang presidente na visa-free ang mga Pinoy na pupunta ng Canada? Alam bang ganung usapan? Alam bang ganung request? Abangan natin Lakay dahil kasama doon sa mga napagkasundoan yung pagpapalakas ng turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Siyempre para i-explore daw ng mga Canadian at maging ng mga Pilipino kung anong mayroon sa Pilipinas at sa Canada. At saka, iimbita ba ng presidente si Prime Minister Carney na sana pagka naimbitahan, isama ni Prime Minister Carney yung health minister nila? Ayan kasi ang ganda-ganda ng healthcare dyan sa Canada kaya Miss Let, ha? Ayan, kaya yan sana ang gusto nating magayang matutunan ng ating magaling na health secretary dito. Inimbitahan na kay si Prime Minister Carney para sa
ASEAN, 49th ASEAN sa November dito sa Pilipinas. ASEAN. Kasi ang Canada ay isa rin sa mga dialogue partner lakay ng ASEAN. So, abangan natin kung dadalo siya. Dapat state visit kasi pagka ganyan hello and goodbye lang yan ha? Meet and greet lang yan walang at saka ASEAN. Ayan. Anyway, so sa security, ayan, kasama natin sa ang Canada sa di ba? Sumasali sa military drill dyan sa West Philippine Sea. Oo, lakay. Kasama yan sa mga palalakasin pa. At kanina nga binanggit rin na talagang yung Canada ay supportive dun sa rules-based order sa usapin ng West Philippine Sea. 1 milyon na nga ba ang mga Pinoy dyan sa Canada, Miss Let? Oo daw, lakay. Wow, dami, ha? Ayan, boto rin yan. Kasi Canadian citizen mga kababayan natin karamihan dyan, ha? Ayan. Sabi nga ni Prime Minister din kanina, naging more vibrant daw yung kanilang mga festival doon dahil sa kultura ng mga Pilipino. Ayan. Okay nga, Rod. So, sana ay maging memorable and fruitful ang biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Canada. Ayan. Meron pa siyang mga business meetings sa mga negosyante doon. Ayan. Sana nga makapag-invest ng mga, makaimbita ng mga negosyante, ha? Kaya lang kasi mga foreign investors takot pa rin, Ayan. Sana nga makumbinsi sila, ha? Baka mamaya, ang investment dito, mapunta lang sa flood. Anyway. Huwag naman sana. Kaya nga, ayan. Sa bagay, sa dami ng mga kinakausap ng ombudsman ngayon, ewan ko lang kung hindi pa magtanda itong mga magnanakaw sa gobyerno. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Lat. Teka muna. Good morning, Balikin. Yung mga caretaker dyan, ayan, sina Secretary Recto, si Condring, Estrella, ay Apo Condring, di ka nagpaparamdam po. Ayan. Nagbayagan. Ayan. Secretary Tol. Pamamahagi ng lupa, di ba? Yung agrarian reform. Kaya nga. Ongoing pa rin yan. Ang tanong ko diyan ba sila natutulog sa Malacanang habang wala ang presidente? Wala tayong impormasyon. Wala impormasyon. Hindi naman siguro kasi hindi naman kailangan mag-stay sa Malacanang as a caretaker. Siguro nag-uusap lang sila kung ano yung lalo na kahapon, andyan yung mga rally sa Loton, di ba? Liwasan. Pagkatapos may sabi pang, baka daw umabot ng 100,000. Siyempre, matatakot sila. Ayan. Anyway, at least mahigpit naman ang seguridad lakay sa Malacanang. Tsaka at least naging mapayapa naman ang maayos ang naging makilos sa protesta. Oo nga, di ba sabi nga ni Presidente, kampante siya na aalis kahit may rally dahil alam niya na yung INC pag nag-rally ay maayos naman. Yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa Ilakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ayan naman, dapat mga ganyang bansa ang pinupunta ng presidente, yung mga bansang friendly sa atin, ha? At sa bagay, okay din kaibigan, mas magandang kaibigan yung mga kaaway, di ba? Kasi sabi nila, pagka yung kaaway mo naging kaibigan mo, mas matapat pa kaysa best friend mo. Talaga. Sandali lamang, sandali lamang, Attorney Michael Poa, ha? Ang isa sa mga abogado ni Super Typhoon Inday, Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Kalsat kabagi sa Attorney Man, second gentleman, kumusta ka na, ha? Abay kayo ba'y umaasa ng fair and impartial trial sa impeachment court sa mga senator judges, lalo tayong majority totoo naman nakakampi ng Malacanang. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Ayan, di ba? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Apo Justice Sam Garland. Justice Ricky, Justice Joe Lopez, ha? At of course, man of the hour, ha? Justice Rodil, good morning. Oras, Mr. Edwin Ernie Colonel Alex Sembrano, alas 8:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa announcement. Oras, Sister L.
It's 8:49. Good morning, Lakay. Huwag ka muna babati. Ayan, dyan ka Ayun lang pa? muna. Hindi pa ako pwede bumati? Relax ka lang muna dyan, ha? Ayan. At batiin ko lang yung mga taga Gods of Padre Paura, ha? Huwag daw kayong mabahala. Yung mga lalo yung mga candidates nag-aambisyon na papalit kay CJ Alex Jesmundo, ha? Ayan, hindi daw po interested si Ombudsman Boying. Ayan. Sa pagiging Chief Justice. Ayan. Masaya na sa Ombudsman. Daming bayan. 7 years din yan, ano, ha? Sandali lamang, Attorney Michael Powa. Ayan, kumusta si Super Inday? Ayan. Sa hirap ng panahon ngayon, mga kuyang mga ateng, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat. Kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim daw ito para daw ma-process nila, ay nako, scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details, card number, login, loginfo, at OTP lalo na. Ha? Yan po mga kuya mga ateng, mga lolo, mga lola, ay mahalagang paalala mula po sa BDO. Oras, Sister L. It's 8:51. Welcome back, Sister L. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay! At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Thank God it's Friday! Sana ay okay lang po kayong lahat. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Alam mo, Lakay, kahit nakabakasyon ako, ang daming nagtatag sa akin, ang daming nagme-mention sa akin. Shout out Albay Electric Cooperative. Mas nag-worse daw, Lakay, ang sitwasyon doon. Sabi ng aking kapatid na nakatira mismo dyan sa may Jubilar Albay, ayan, ang tindi daw po ng problema nila. Halos maghapon, brown out. NEA Administrator Nani Almeda. Almeda, ayan, pakitignan po yan. Tagal-tagal, ha? Oo, Lakay. Ayan. Sabi ko nga, wag niyo muna akong itatag. Naliligo pa ako dito Ayan. sa may Merlion. Ikaw naman nag-honeymoon ka lang ba't ganyan na lakad mo? Ayan, Anong Lakay, excuse me, pang runway walk yon. Lakad mo. Parehas kayo ni Kato Nyinga. Lakad mo, para kang yabang-yabang, lakad mayabang, Parang hindi naman, Lakay. ganun ba? Normal Ayan. naman sa akin yung naglalakad ng siga. Ganun ba yan? Ayan, so kumusta ang tagal naman na honeymoon mo, bira ka. Naku, Lakay, alam mo, ang tindi ng init. ganun ba Kaya yan? pansin mo, nangongo ako. Mainit sa sa Malaysia at Singapore. Diyan lang naman ako nagpunta. Ang tanong kay architect, ayan, may deposit na ba? Ha? Ayan, good morning, boss. Ayan, Good morning, boss. Wala, Lakay. Wala pa. Ayan, wala pa. Ang bagal-bagal naman, ha? Bakit yun yung usapan natin, Lakay? Aba, hihi ka ng tip kay boss Fredje Elizalde kung paano makabuo ka agad. Diyos ko. sa ating boss pa talaga nagtanong. Ayan. Sandali lamang, ano man ang mangyari, mahabigan, meron mang parating na super typhoon. Sana wag tumama ng husto sa ating bansa. Ayan, meron mga impeachment. Naku. Tuloy-tuloy po ang pamagin natin ng aginaldo sa ating Desired Aguinaldo promo. Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon na Sister L? Eto muna, Lakay, bago natin puntahan ng ninong ng bayan, eto muna ang ating word of the day. Ano word ang of the ating day? word of the day po ay conviction. Allah. Ayun. Sa Tagalog ay mahatulan or nahatulan. Yan. Pangukum. Ayan, sa Ilocano. Pangukum ti nakabasol. Yun pala yun. Naku, ayaw ni Atty. Michael Powa ng ganyan. Ayaw ni Second Gentleman Mansa Carpio, ha? At lalo na si Super Inday.
Pero sandali lamang at siyempre alamin natin kung nasaan ang Nino ng Bayan. Nasaan ang Nino ng Bayan? At eto na Lakay, ang ating ninong ng bayan para Teka sa ating... muna. Pero may flash report pala muna Lakay. Ayan, aba talagang iba talaga itong si Kuyang Hansel Marantan, ha? Ayan, iba ang arrive mo, Kuyang Sir. Flash Report. Flash Report! Flash report, Sister L. Si Department of Interior and Local Government Secretary Remulla hiniling ang 1-year extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Detalye balita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Isang taong extension sa active service, Lakay at Sister L. Ang formal na hiniling ni Interior Secretary John Vic Remulla sa National Police Commission para sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Kinonfirma ngayong umaga ni Remulla sa TNT Press Corps ang nag-leak na sulat sa NAPOLCOM bago ang mandatory retirement ng general ngayon sa buwan ng Hulyo. Nakasad sa liham ng kalihim sa NAPOLCOM ang importansya ng trabaho ni Marantan sa mga tinawag niyang critical at ongoing high-impact operations na si Marantan umano ang namumuno. Hindi naman binanggit ni Remulla sa nabanggit na sulat kung ano-ano itong mga critical at high-impact operations na pinamumunuan ngayon ni Marantan. Kasalukuyan Direktor ang General ng Police Regional Office Calabarzon, Lakay. Edniel. Na rin nanguna. Yes, Lakay. Kung ayaw banggitin ni Secretary John Vic, ako na magbabanggit. Bakit ikaw? Alam ko eh. Kabsat, Kabagis. Ayan. Banggitin mo na Lakay. Oplan Kibuloy. Ayan. Okay, proceed, Edniel. Tama ka lang, minsan na nga siyang tumulong doon sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy noong siya ay hepe ng Davao City Police. At ngayon siya ay tumatayong director, official ng Police Regional Office Calabarzon. Pero maliban dito sa ating mga detalye, ay wala nang idinagdag pa ang kalihim ng DILG. Ako, si Edniel. Teka muna, mukhang favorite talaga. Nagkaroon lang ng pelikula si General Hansel Marantan. Actually, pangatlong extension na yata ito, Edniel eh. O pangalawa extension na ito, ha? Ayan, iba ka talaga pagka performer ka, silent performer ito eh, ha? Tahimik lang pero parang utot lang yan, malakas ang dating. Sabi nga Lakay, talagang natabunan din siya noong panahon ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy dahil mahusay din talaga si General Torre na siyempre, Region 11, Davao Region. Si General Marantan nooy Police Colonel ay Davao City Police Chief. Pero ngayon Lakay, sa maliban nga doon sa kanyang assignment bilang Director ng Calabarzon, ay may binabanggit si Secretary John Vic na ongoing, ibig sabihin nagpapatuloy na high-impact operation. Aba, maganda itong rekomendasyon ni Secretary John Vic, pa-birthday. Ayan, magbe-birthday sa July 10 si General Hansel Marantan. Naragsang nga pa nagkasangay kabsat. Ayan, Apo General Hansel Marantan. Tama ka dyan, Lakay, dahil nga sa July 10 ay naktakdan, actually mandatory retirement ito sa batas ng PNP personnel, ay sumulat na itong kalihim sa NAPOLCOM na siya rin namang chairman nito, pero lalabas Lakay dahil ito sa request ni Secretary Remulla doon sa commissioners ng NAPOLCOM, parang lalabas formality na lamang. So antay na lang natin kung magiging official approval ng Presidente Bongbong Marcos dito sa gagawing aksyon o NAPOLCOM dito, dahil remember, ang NAPOLCOM ay pinamumunuan din mismo ng kalihim ng DILG. Ayan, okay nga ron. Ayan, good luck, Kuyang General Hansel Marantan. Ayan, magparamdam ka daw sa TM Calaw Masonic Lodge number 136. Okay nga ron. Ayan, good luck. Ayan, at congrats. Ayan, in advance kay General Hansel Marantan. Maraming salamat, Edniel. Happy birthday na rin kay General Hansel Marantan. Balik sa inyo, Lakay at Tisel. Mamaya marami tayong babatiin magbe-birthday ng July, Sister L. Sabi nga nila nakita ko yung t-shirt ni Jerry Baha minsan Legends were born in July. Ayan, abay ano ngayon? Atres, abay sa linggo, July 3 ngayon. Magbe-birthday si Kapitan Lucio Tan. Ayan. Si
Si Madam former First Lady Imelda Romualdez Ay, oo. Marcos. Ayan, oo. Kailan mo siya nag-birthday, Lakay? Di ba nag-97 years old na siya? July 2 ba o July 5? Ayan, mamaya ha. Ayan. Wala pa. Ayan. Akala ko nag-birthday na siya, Lakay. July yan, July. July, Ayan. oo. Mamaya, ito muna si Ninong ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo dyan sa Makati City. Dumiretso na ang Ninong ng Bayan na pero kasama natin ng Charm Fabcon. Nandyan si Ninong ng Bayan sa Barangay Poblasyon, Makati City. Ninong Sherwin. Teka muna, kulang. Yes, Sister El, dito nga tayo sa makasaysayang barangay ng Makati, ang Barangay Poblasyon dahil kung makikita mo sa likod ko, may mural. Si ganda yan, Miguel Lopez de Legazpi. Dahil lakay noong 1571. Sherwin, sandali. Anong pangalan yan? Si Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. May painting dyan sa Malacanang Ayan, naalala ko si Legazpi, ha? Alam mo ba, Sherwin, ha? Na si Legazpi ay super lolo ni boss Fred J. Elizalde, ha? Ayan, grandfather nila itong si Legazpi. Ayan, oo. Sina Boss Fred. Dahil nung lakay ng 1571, nung maglayag ang grupo nitong si Legazpi para nga i-explore itong Pasig River dahil nagkaroon na sila ng settlement dyan sa Intramuros, yung Walled City. Gusto nilang madiscover pa yung mga iba pang lugar na dadaanan ng Pasig River. Ang Pasig River mula yan sa Manila Bay. At nung dumating dito sila sa may Barangay Poblasyon, tinanong ni Miguel Lopez de Legazpi kung anong pangalan ng lugar na ito. At itong mga Pilipinong sumagot, ang sinasabi Makati na. Kumakati na ang ilog. Ibig sabihin nun, bumababa na yung tide o yung low tide na. Level ng tubig. Kaya't mula noong panahon na yun, noong 1571, naisulat ni Miguel Lopez de Legazpi sa kasaysayan at sa libro na ang lugar na ito ang tawag ay Makati. Yun. Dito rin sa Poblasyon Lakay, nangyari pagpapangalan sa lugar na Makati bilang Makati. Ba't ganyan mga pangalan? Pari Tagaytay. Ayan, kaya daw tinawag na Tagaytay yung Tagay na tay. Tagaytay. Tagaytay. Tama ba mo? Sorsi po na Bambol. Maraming lugar sa ating bansa na hindi talaga ibig sabihin ng pangalan ng lugar yun yung lugar na yun. Kagaya nun, yung pag ang lugar tinawag na Manggahan, dahil yung lugar dahil may maraming punong mangga. Yung Indang Cavite, tinawag na lugar ng Indang dahil sa maraming puno ng Indang. Pero nung dito nga sa Makati, nung dumating yung mga Kastila, nung tanongin nila yung mga sinaunang Pilipino, anong pangalan ng lugar? Ang sinabi nila Makati na. Kumakati na ang tubig. Akala ko, Sherwin, dyan sa Makati nung araw marami may kurikong, kaya Makati. Grabe naman kurikong, Lakay. Para mga otot ng tao rito, Lakay. Ano sabi mo kanina sa otot? Tahimik pero malakas. Ayan, dating. Ito mas malakas ang dating. Dahil miyembro to ng Drum and Bugle na nag-champion noong 1970 sa buong Pilipinas. Wow. Musikero. 27th Lancer Drum and Bugle Corps. Wow. Dito nagsimula yan 1976 and then nag-champion hanggang naging Hall of Fame. Wow. So this coming September 21, magkakaroon kami ng golden anniversary. Wow. Teka muna, tanong mo ang pangalan niya. Tanong yung pangalan ni Kuya. Poging-pogi si Kuya. Bagets na bagets. Marlon Alabastro. Si Kuya Marlon Alabastro. Pangalan pa lang, Marlon na, Alabastro pa, bigote pa. Bigotilyo siguro maraming pinaluhang babae ito. Wala po. Anong instrumento mo, Kuya? Trumpet ba? Bugle. Trumpet. Trumpet. Galingan, ha? Ayan, abay, sample nga, Kuya, ng bugle. Ayan. Wala yata yung instrument, Lakay Hindi, yung, ba't yung kaibigan namin, ano lang, kayang mag-bugle ng ng... bibig lang? Bibig lang.
Panglibing yan, lakay. Panglibing yan, lakay. Parang sundalo yung ihatid sa ulingan tunga, nakakaloka. 21 guns sa loob yan. Pero lakay, Ayan. nung 75th anniversary ng DZRH, tinampok din natin yung drum and bugle competition dyan sa Soto Street. Kaya isa sa Galing. mga highlights yan ng pagsuporta ng DZRH sa mga musikerong Pilipino. Ayan. Tama yan, lakay. Ayan, alam mo, Sherwin, yung mga trumpet ng instrumento, pagkatapos tumugtog yan, may bakat sa bibig yan. Ayan. Pabilog. Ayan, tama. Okay naman. O kaya talaga kaya pala may bigote. Para hindi halata yung bakat. Ano yan, yung bigote yan, ano yan? Ano? Pang UPS yan. UPS? Oo, yan. Ano yung UPS? Uninterrupted power supply niya. Nakakaloka sila, Kay. Okay. Huwag mo nang patagalin. Bigyan mo na 1,000 si Kuya Marlon. Bigyan mo na. Ninong Sherwin, baka saan pa tayo mapunta? Pero kailangan masagot yung muna kung sino yung paborito yung announcer sa DZRH. Of course, si Lakay Deo. Aba, love you talaga, Kuya. Ayan. Ever since. Kuya Marlon. In the 80s, nung nakita. Wow! Parang talaga. kulang na lang sabihin ni Kuya Marlon. Kasama pa niya si Jotaro. Oh my God, talaga naman. Batang-bata sila, Kay. Buti na lang Joe Taruk ang binanggit mo. Akala ko Rafael Yabut. Ang tagal na nun lang. Sikapain niya. Pero dahil paborito yung sila kay Deo Makalma, ito meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po sa inyo, Lakay Deo, at sa DZRH, at sa inyong mga kasamahan dito na mababait at mga matitipuno. Ayan. Ganda naman ng Sherwin, ang ganda. Ganda ng aura ni Kuya Marlon. Oo nga parang nakaka-cool na cool. Ayan, chill lang. Good vibes lang. Oo, ayan na parang Lakay, parang walang problema. Ayan, walang stress. Chill lang, walang stress. Ayan. Okay. Kuya Marlon, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Okay, ang word of the day is conviction. Galing talaga. Conviction! Ayan, dahil dyan, meron kang medium component at sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin grocery mula yun sa ACS at sa DZRH at Bangong Kabloom ang hatid sa inyong mga damit na nilabhan at inanlawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at aanlawan gamit ang Charm Popcorn ang DZRH t-shirt na bago disenyo. Plus, malayo na kayo sa kahirapan dahil papapak na kayo ng bango sisig. Yan, hatid sa atin ang Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor at of course sa DZRH at sa inyo, Lakay Deo. Maraming salamat. Sa ACS. Maraming salamat, Kuya. Ayan, minsan kami ni Sherwin na magpupaturo ng magturotot ng trumpet. Lakay, alam mo ba si Jose Rizal Lakay, marunong siyang magpluta. Ganun ba? Magaling magpluta si Jose Rizal Lakay. At ngayon naka-auction yung kanyang pluta dyan sa Leon Gallery. Ayan, buhay pa yung flute niya. Bibili nyo para makuha nyo yung DNA ni Rizal. Kasi nando sa kanyang pluta, yung kanyang laway. Pag bumalandi. Pero nandun sa loob. Tignan mo, kanina pa to, muntik na maglahoy si tatay dahil nakikinig din to ng DZRH, yung kanyang cellphone. Naka-DZRH at yung kanyang cellphone ay palaging malakas sa kanyang tricycle. Kailangan niya, tatay? Willie Aguilar. Kuya Willie. Ayan, Willie Aguilar, member ng PM Toda. Dito PM Toda pala. Mga Aguilar. Tinitignan niya yung mukha niya sa pinapanood niya. Mga Aguilar, Sherwin, yayamanin sa Las Piñas to Mga Aguilar, Oo, yayamanin. Ayan. Bigyan ng t-shirt si Kuya. Marami sila. Si Kisses Hobson. Si Angelo Palmo. Pagkatapos ang susunod si Jerry Bahat saka si Anthony Palmo. Anthony Taberna. Ito ngayon, ang pinakabata sa DCRH, si Deo Makalma at Elaine Apit. Aba naman talaga si Kuya Willie. Pinakikinggan. Aba talaga. Dahil matagal na. Aba. Anong taon na Kuya Willie?
Dahan-dahan. Ayan. Anong taon kasi nagsimula makinig? 65. 65. 1965 pa. Oh. Hindi, 65 years old noong June 29. Aba, 65 years na nakikinig. Simula bata. Ayan. Okay nga, Rod, kuya. Ayan. Bigyan mo na, Ninong. Bigyan mo ng t-shirt si kuya. Eto, meron kang 1,000 pieces. Wow! Thank you so much po. Ayan. Sa lahat mga bumubuo ng DCRH at kay Deo Macalma at Elaine Apit. Thank you Maraming po. salamat pati sa ACS. Ayan. Good Boundary ka na, kuya. Boundary na si Kuya Willie. Pero Lakay, dahil speaking of boundary, ito talaga magbaboundary ngayong umaga ang mga miyembro ng PM Toda. Dito sa Barangay Poblacion, Makati para sa ating Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Toda Este Todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Lakay, eto na nga. Ay, si Sir El, yung spill mo muna. Eto na muna. Eto na muna, Lakay. Mamimigay tayo ng boundary sa 5 tricycle drivers sa atin namang DZRH Malacash Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, labang linis, labang bango dyan sa mga taga PM Toda, Barangay Poblacion. Ninong Sherwin. Yes, si Sir El, at ito na nga ang mga nanalo ng DZRH t-shirt sa ating Malakas Toda. ACS at DZRH. Yun. Yan, di na mahirapan si IDEA Director sa paghahanap sa inyo. Para mga hay na haya. Ayan. Lakay, ito naman yung mga nanalo ng Pride, Calamansi and Jasmine na lalong mamahalin na kanilang mga asawa dahil mag-uwi sila ng 2 kilong sabon. Yay! Salamat. Ala, di pa nagkakape si kuya. Matamlay. Matamlay si kuya, kulay sa kape. Ano problema nito? Maraming salamat ACS at DCRH. Ayun. Maraming salamat ACS at DCRH. Yay! Para kay si Maraming kuya. salamat ACS at DCRH. Yay! Maraming salamat ACS at DCRH. Yay! Lakay, ang pinakamasaya ngayong araw, yung mga nanalo ng tig 1,000 pesos! Yun. Asa na yung mga yan? Ayan. Nanalo ka ba? Hindi ko. 1,000. Akala ko naman. Salamat po sa DCRH. Aba, kaya mo yan, kuya. Ala na, nabulol na si kuya. Ano niyo si Chiquito? Para gano'n magsalita. Maraming salamat sa ACS at DCRH. Yay! Aba? Hindi na bulol. Salamat sa ACS at DCRH. Yay! Maraming salamat ACS at DCRH. Salamat. Thank you. Congratulations. Wala talaga namang masasaya itong mga miyembro ng PM Toda na kagulo na ngayon. Ayun, nagjo-juice na. Ayan. Dahil lahat ng ating mga winners na kay pinagjo-juice din natin para nga matanggal yung init dahil napakainit ng panahon na naman dito sa bahagi nitong Makati City. Para sa Toda Max promo, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At nasa ating linya na si Ninong Attorney Michael Powa. Ayan, ang spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa impeachment. Attorney Michael Powa, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Lakay. Good morning din po, Sister El. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Abay, Attorney Powa, ready na ba kayo sa Lunes sa pagsisimula ng impeachment trial kay VP Sara, sir? Opo, at parati naman po natin sinasabi na last year pa lang, no, talagang pinaghahandaan na natin ng impeachment dahil nagkaroon na ng unang impeachment laban sa Vice Presidente na pinawalang bisa lamang ng Supreme Court, no. So, ngayon naman po, talaga naman pong nagtuloy-tuloy lang ang paghahanda natin, kaya masabi natin handang-handa na tayo para sa Lunes. Diretsahan tayo, Attorney Michael Powa. Kayo ba ay naniniwala na magkakaroon ng fair and impartial trial? Alam naman natin na ang impeachment, ang senator judges majority kakampi ng Malacanang. Well, Lakay, ako naman po, no, ang pananaw naman po ng depensa dyan ay talagang dapat bigyan natin
pauna ng benefit of the doubt, no? Lahat ng magiging senator judges natin, anuman ang kulay ng kanilang politika. So sa atin naman po, we believe that they will basically decide based on evidence. So sa atin, siguro bigyan muna natin ng benefit of the doubt. Kung meron mga kinikilingan, makikita naman po ng publiko yan, no? Makikita naman ng taong bayan yan. Pero sa tingin ko naman, no, ang senator judges naman natin bilang mga senador, sabi nga nila, they are 24 independent states, hindi ba? So, sa tingin ko, umaasa naman po tayo na magiging patas ang paglilitis. Ayan, oo. Sa bagay, ang bentahe lang yata ng depensa, Atty. Michael Poe, ay kung pagbabatayin yung batas, mukhang mahirapan sila makakuha ng 16 votes para i-convict ang Vice President Sara. Well, sa atin po, kung sa totoo lang, hindi naman natin pwedeng i-deny, no, na tinitingnan din natin yung numero. Pero ganun pa man, sir, naniniwala din tayo sa depensa na ang focus talaga dati dapat ay yung mga ebidensya. No? So, sa atin po, kailangan pong maintindihan ng taong bayan na mauuna pong magpresenta ng ebidensya ang prosecution, after naman po ang defense. So, siguro po, maging patient lang po ang ating mga kababayan at intayin lang po na kung meron mga paratang o naturang ebidensya na ilalatag ang prosecution, intayin lang po rin ang magiging tugon at sagot ng depensa. Ayan, ang isang ilang ticklish issue rito, Atty. Michael Poe, sir, ay yun daw pong papaharapin daw ang mga bilang witnesses. Itong si Mary Grace Piatos, ayan, at saka si Sheriff, ayan. Ano sa tingin niyo sa mga witness na ito? Sila ba ay harap at ito ba ay papayagan niyo o meron nga bang Mary Grace Piatos? Well, sa atin naman po, ang panindigan din natin ay nasa prerogative o prerogative na po talaga ng prosecution kung sino man ang witnesses na gusto nilang ipatawag. Whether it be Mary Grace Piatos or yung pong sheriff na napapabalita, no, kamakailan. Sa atin naman po, ginagalang naman natin yung karapatan ng prosecution na ipatawag kung sino gusto nilang ipatawag. Pero tayo sa defense, ready lang po tayo, no, na to cross-examine all these witnesses na ipapatawag ng prosecution. Dito ba, Attorney Poe, sir, sa impeachment, para magkakaroon ba ng tipong parang arraignment sa korte? Ayan na. At kung merong ganyan, haharap ba ang Vice President Sara? Well, yung napanood ko po, no, sa mga nakaraang impeachment, meron pong ganun, no, wherein the respondent will enter a plea. Natatandaan ko po, ginawa po yun noong, hindi ko po maalala yung kay President Estrada, pero natatandang-tanda ko po nung ginawa po yun kay late former Chief Justice Renato Corona. Ginawa po yun at yung abogado po, no, si late former Justice also Serafin Cuevas, no, entered the plea for the respondent then. So inaasahan natin na baka magkaroon din po ng ganun ngayon, no? At kung darating man ang ating Vice Presidente, I cannot definitively say at this point. No? Hindi ko po mako-confirm yan. Pero kung sakali man po, nandun naman po rin kaming mga abogado niya, and we are empowered naman po to enter that plea for her. Hindi pa ba kayo decided sa depensa, Atty. Poe, kung paharapin nyo o hindi ang Vice Presidente para mag-enter ng plea? Well, sa ngayon po talaga, hindi ko pa po definitively masasabi, no? But doon naman po sa pagharap niya in person, kasi parati natin nasasabi na hindi hinaharap ni Vice Presidente when in fact, ito pong pag-participate ng kanyang depensa sa impeachment trial is already, no, talagang pagharap sa mga aligasyon na to based on talaga pong hinaharap niya yun. Ngayon, kung dun sa physical presence po niya, i-determine pa po natin, no, depende sa takbo ng trial, us as counsels of the Vice President will of course advise her accordingly kung kailangan niya humarap. Pero itong Monday na po ito mismo, kung yun po yung tanong, hindi ko pa po mako-confirm sa ngayon po. Pasensya na po, Sir Deo. Attorney, may mga nagsasabi na itong impeachment ay more on ang tingin nila ay isang political kaysa legal na basehan. Bilang pong legal counsel o abogado, paano niyo po ito tinitingnan? Nangangamba po ba kayo na maaaring maimpluwensyahan nga ng politika yung magiging desisyon?
Sa tingin ko po, Sister L, talaga namang hindi natin may iwasan yan. The impeachment has been established to be sui generis, ika nga. Ibig sabihin nun, both legal and political. Pero sa atin naman po, no, yung political is really not our focus at this point. Sa tingin namin, basta naman makapaglatag kami ng magandang depensa, solid na defense para sa ating Vice Presidente, the legal will somehow push the political. Ang importante lang po dito ay mapaliwanag din po talaga natin ng mabuti sa taong bayan, sa ating mga kababayang Pilipino, kung ano yung mga nagaganap sa loob ng impeachment trial. Nang sa ganun, maintindihan nila because we cannot deny the fact that one way or the other, public opinion will also sway the political aspect. Attorney Powa, sir, the other day na-interview namin si Attorney J. Tolosa ng prosecution at napag-usapan namin yung willing ba kayong makipag-areglo o kaya makipagkasundo sa prosecution na iklian naman yung yung trial kasi ang sinasabi baka daw abuti ng 7 to 8 months. Pwede bang i-concise ang tawag yan, i-compact yan para maikli yung magiging trial Hindi naman abuti ng 7 to 8 months sa Attorney Powa, sir. Opo, alam niyo po, sir, no, Lakay Deo, kami naman sa defense, very reasonable people kami kahit nung pre-trial, no? And I would like to also thank the prosecution for also being patient with us. Nung pre-trial, I think both parties were patient with each other. Para naman po kami nakikita ang problema kung paiklian, pero naturally, that will depend on the prosecution. Kasi, ang kami naman po sa defense, bago kami maglatag ng aming ebidensya, hintayin muna natin na ilatag ng prosecution yung kaso nila. So, nakadepende po yun dun sa presenta nila kung sa tingin namin kailangan pa namin magpresenta o hindi na kailangan ng ilang witnesses. So, tingnan na lang po natin yung takbo ng trial. But ina-assure naman po natin ang taong bayan na the defense is very reasonable in terms of these things, especially procedural matters. At kami naman po, no, I think both sides, the prosecution defense, wala rin naman pong may gusto sa amin na talagang humaba itong trial na to. It's not good for the country, it's not good even for the respondent, no? So to be involved in such prolonged litigation. So sa atin naman po, kung ano man po ang pwede natin gawin para mapabilis, we're open to that po, no? Of course, within reason and in accordance with the law and of course in accordance with our duty to protect the rights of our client. Attorney po, sir, bawat article, may kanya-kanyang lawyer po ba ang depensa? Sa amin po, no, sa depensa, we are all ready to take on all articles if possible. So, siyempre po, no, may mga napag-uusapan kami, pero lahat naman po yan, no, ay makikita na lang nila sa trial. But sa defense kasi, as much as possible, hindi natin alam, no, baka may biglang magkasakit or may biglang hindi makapunta sa isang trial date. So, sa team po namin, we made sure that all of us are capable of taking on any article at any day. Si Attorney Sigfrid Fortun ba ang lead counsel ng defense attorney? Sa ngayon po, ang lead counsel po natin ay si Attorney Sheila Sison, who's also from Fortuna, Narvaez and Salazar. As of now ba, attorney, wala po tayong kino-question or kakulangan sa due process? Wala po bang nakikita kayo? At kumpiyansa naman po ba ang inyong legal na depensa na kumbaga malakas ang laban ni VP Sara dito po sa impeachment trial? Alam niyo, Sister L, kung matatandaan natin, meron na kaming petisyon, no, na inihain sa Korte Suprema noong panahon pa lang na itong impeachment laban sa ating Vice Presidente ay dumaraan doon sa Committee on Justice sa House of Representatives. No? So, we have not waived yung aming petition na yon because we believe na kahit na tuloy-tuloy yung trial ngayon, no, ay valid po yung aming mga argumento doon ukol sa due process issues, no, na nakita namin na hindi nasunod at naging lumabag sa mga karapatan ng Vice Presidente at the lower house. So, yun naman po ay nandun pa rin po sa Supreme Court at hinihintay lang po natin kung magkaroon man ng desisyon yun sa lalong madaling panahon. But dahil po wala naman po tayong nakuhang TRO doon sa proceedings, nagtuloy-tuloy po ito sa Senado at we are participating without waiving our objections raised, no, through that petition. Okay, Attorney Powa, sir, maraming salamat and good luck
see you on Monday. Papanoorin po namin Manonood kayo. po kami. Oo. Mr. L, maraming salamat po sa inyo. At kita-kita na po tayo sa Lunes at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Thank you very much, sir. Attorney Michael Powa, ang spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa impeachment. Daming bayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby, Raymond, standby man ang Milky Rigunan. Abay, babati muna tayo ng mga legends, Sister L. Sino-sino yung lakay? Ayan, abay, batiin natin si Kabayan. Ayan, former Vice President Kabayan Noli Di Castro. Ayan. Kailan ang birthday Alam niya? ko July 5 yan. Ayan, sa Isi-search linggo. ko yung lakay. Ayan. Happy birthday, Kabayan. Ayan, Kapitan Lucio Tan, Imelda, former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Alam ko, pati si MVP. Ayan, Boss Manny B. Pangilinan. July din yan. At siyempre, dito sa atin, Sherwin Alfaro. Ayan. Sininong Jerry Sherwin? Baha. Ayan. Vic De Leon Lima. Ayan. Bernard Peralta. Happy birthday. At eto pa, si Mayor na, engineer pa, congressman pa. Ayan. Angelito Lito Gatlabayan ng Antipolo ba? Kung Mayor, happy birthday po. Binabata kay ni Mayora Pining. Ayan. At may isa pang legend, nakalimutan mo. Deo Macalma is the name. after ng anniversary natin, birthday mo Kala mo ba nakakalimutan ko? Hindi ko na binabanggit Ayan. Kung Mayor Lito Gatla, ayan, binabati ka ni Konsehal Mar Bacani. At binabati natin si Kuyang JM Puno ng Bureau of Customs. Of course, Commissioner Ariel Nepomuceno. Kuyang Bien Rubio, kumusta ka na? Ascom Jet Moronilla at Colonel Glenn Agudo. At syempre, ang Deputy Commissioner Noli Batan. At ang mga taga-Supreme Court nakikinig din pala sa atin. Good morning, Justice Japar Di Maampaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. At si Attorney General Edgar Arevalo ng Philippine Marines. Daming bayan. Pero mga lakay, mga kuya, mga ateng, sa dami na ating ginagawa sa araw-araw para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad, madalas napapabayaan na natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay natin ang fish oil, lalo yung purified fish oil. Purified kasi free from chemical and metal pollutants. Tumutuloy itong mag-maintain na ating heart health at blood flow. Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan suportahan natin mga ateng ang ating immunity at tibay ng buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Nako, Kuyang Jenna O. Di Japana, kailangan mo ito, Kuyang, ha? At ito ang ating +1. Ayan, tulong sa wastong nutrisyon para handa tayo sa trabaho at sa serbisyo. Ayan, abay General Alex Capinya, ha? Punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin ang Omega Gold. Idagdag niyo mga misis ang Omega Gold sa inyong shopping list. Ang inyong golden support for health. Omega Gold. Pero paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Aba, July din pala itong si Lotto King. Ayan. Si Kuya Greg. Ayan, happy birthday, Greg Servano. Aba, itong nag-retire namin kasama dito, birthday din pala ngayon. Ayan, kaya pala wala na naniningil ng pantayan ng Lotto rito. Ayan, Jerry Baha, July 19. Ayan, Sherwin Alfaro, July 13. Nung June 30 daw si Kuya Greg. June 30. Akala ko July din belated ito. Na, belated. Okay, ayan. Happy birthday. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:36. This time check. Sister L. It's 9:42. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Standby manang Milky Rigunan. Abay, manong Jonathan De La Cruz.
Pao Capino, ayan, Inspector Geraldo Dodulay, Ed Javier, ha? Darating ba si Ombudsman Boying bukas na Executive session. Executive session program dito sa DZRH, 9 a.m. to 10:30. Ayan. Inaabangan yan lakay. Oo, inaabangan yan. Kasi kung ilalabas ba yung sasamba ba ng plunder ngayon, ha? Si Senator Marcoleta, ha? At maglalabas ba ng arrest warrant kaagad? At isa pa Ombudsman Boying, ha? Ayan, sa bagay, nasimulan na itong traktor, ha? Congressman Noel Rivera. Di ba ito yung tama ba? Itong si Congressman Noel Rivera Val Gonzales, ito yung nagpatayo ng golf course sa likod ng bahay sa Palayan. Yan ba yung kinukwento mo, Lakay? Rice field, oo, yan, oo. At itong si Party List Congressman Jojo Ang, ayan, isinala na ng ombudsman sa preliminary investigation. Ang tanong, Attorney Mayor Carly Diskaya, ayan, ng Bulacan, ayan, Bulacan Provincial Jail, ayan. Kailan naman makasuhan yung iba pang 15 contractors na special mention ng Pangulong Marcos na involved sa anomalya, ayan. Kasi ang tagal na nun na kayo. Oo nga, ayan. Nag-anniversary na. Oo, mamaya banggitin nga natin para ma-remind si Ombudsman na Boying, ayan. At saka ang ICI, ayan. Giselle, kumusta na si Justice Andy Reyes? Oo ayan. nga, ang Independent Commission for Infrastructure. Oo, ayan. Kumusta yung chicks niyang ha? Chicks pa. Ewan ko lang kung... ito ko talaga lakay. Natanong mo ba, Giselle, kay Justice Andy Reyes? Ha? O kay sino yung poging totoy na spokesman nila? Si Brian? Hosaka ba? Hosaka? Ayan. Si Attorney Brian. Hindi si Attorney Brian ba? Oo, yung spokesman ng ICI, di ba, Giselle? Ayan. Yung bata pa. Brian Hosaka. Ayan. Mga spokesman ngayon, mga bata, mga pogi. Ayan. Kasi sharp pa daw yung memory lakay. Ganun ba yan? Bakit si Manong Johnny? Sa bagay, si Manong Johnny nga pala, no? Depende kasi yan lakay. Mga pogi, mga pogi at saka mga ganda mga spokesperson ngayon, Kasi lakay umaharap umaharap, nagsasalita. Si Deputy Ombudsman Totoy Clavano, ayan. Miko. Miko siya lakay, hindi Totoy. Hindi, mukhang Totoy kasi. Mukha siyang bagets. Ayan, bagets. Mukhang bagets, si Attorney. Ayan, at saka mga ngayon, Kong Sec Dong Mendoza, ha? Ayan, pati mga babaeng spokesperson ngayon, ha? Ayan, magaganda. May face value lakay na tinatawag. Ayan, nadali mo face value, ha? Ayan, pero bago mag-report si Giselle, ayan. Batiin daw mo natin ng happy birthday si Merciful Noble Juvie Privado. Aba, ang DDGM ng Batangas. Binabati ng tropang Guam. Aba, mukhang may kasaysayan kayo sa Guam, ha? Ayan. Nagtayo kayo ng bandila ng Pilipinas doon, ha? Sa Guam. At Aladdin sa Abus. Aba, binabati ni Illustrious Potentate, ayan, Kong Sec Dong Mendoza, ayan. At si Kuyang Right Worshipful Hussein Shamsuddin Bito Cruz Tiam Kalaw Boss Takalay. Boss Takalay, ayan. Naalala mo, ha? Yan, nakakalimutan. Hirap magkitin pangalan, Mahaba kasi dinudugtungan mo pa. Ayan. Malilito na pati ang PSA sa kanya. Ganun ba? Ito muna, report ni Giselle? Ito muna lakay, dahil kaugnay nga ng sila rally, full alert sa Metro Manila, inalis na ng pulisya matapos ang 3 days na rally ng mga miyembro ng INC RH15. Giselle Ricafort, Giselle. Sister El, inalis na ng NCRPO ang full alert status sa Metro Manila matapos yung 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Gisela Asilo, ibinaba muna ito ng hanay sa heightened alert status.
Deklarado ng pulisya na generally peaceful ang INC rally sa kabila ng tensyon sa unang araw ng pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Wala namang naitalang major untoward incident ng ilipat ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Matatandaan na 2 pulis ang nasugatan habang 4 yung arestado sa kasagsagan ng gulo sa INC rally sa Quezon City. May namonitor o wala naman daw o may namonitor yung NCRPO na ibang grupo daw na humalo noon sa pagtitipon. Ayon pa kay Asilo, depende naman sa kanilang assessment kung ibang balik sa full alert ang NCRPO sa pagsisimula naman yan ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Lunes. Pero pagsiguro ng spokesperson, nakahanda yung kanilang hanay para magbigay ng seguridad sa Capital Region, lalo na sa paligid ng Senado. Walang namomonitor na security threat o banta sa seguridad ang mga kapulisan para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo sa susunod na linggo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby manang Milky Rigunan. Standby Raymond Dadpaas. Naku, dami nagtatanong dito, Sister L. Lakay, anong tanong? Abay, nag-honeymoon lang si Sister L. Bakit mukhang gumaganda ngayon? Ay, wow, ganun pala yun. Kulang pa po ito sa tulog. Ayan. At saka, nag-iba ba ang lakad? Oh, lumabang. Nakakaloko. Lakay, naniniwala sila sa'yo kahit hindi naman totoo. Diyos ko talaga. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay papasok na komersyal. Pero maraming salamat po sa aming mga advertisers. Love you. Thank you very much po. Sandali lamang, Raymond, standby man ang Milky Rigunan Don Carlos Pobre. At batiin lang natin itong si Ambassador nakikinig sa atin sa Zamboanga City, Sister sino L. yung lakay? Ambassador? Si Ambassador Abdul Mike Muin. Sabi niya, Mayor Lakay, Sister L, nakikinig ako dito sa Zamboanga City sa DZRH AM 885 ang dial nyo rito. Oh, wow. 885. Maraming salamat, Amba. At binabati natin si Atty. Juna Samaniego, Miss Opet Velasquez, ayan Kuyang Robin Go, ayan dyan Atty. Edgar Arevalo, Atty. Romy Macalintal, Mayor Wes Gatchalian, at binabati natin si parang Manding Bahakan, ayan Mr. Michael is my guy, Ninong. Hi, Ninong MG. Dr. Freddy Pagdilaw, sabi niya maging sa San Jose Occidental, Mindoro, maghapon brown out. Nako, ano ba yan? talaga sakit na yata yung lakay. Ayan, Noble Captain na Boots sa Soriano, aba Kuyang Placi Chavez, aba Kuyang Dayo, lalong gumanda at sexy si Sister L, glowing in the dark pa. Nasa darkness ba tayo ngayon? Ayan, Dr. L. Aguila, good morning. Kuyang Lito Villarosa, Noble Greg Cayabyab, Noble Ray Tumampo, Joey Papa, ayan, at Mar Urbano at ayan, Mr. Greg. Lakay, shoutout ko din to, nanonood sa atin si Ma'am Sino? Nora, ang staff ni Senator Amy Marcos. Ayan. At hello din kay Sir Bong Ariola na nanonood. Yung kanina daw sa Malakas natin, kamukha ni Ariel Oreta. Sabi niya. Oo nga, ano. Diba? Si Kuyang may ano. Si Marlon Trumpet, ayan. Alabastro, ayan. Ito ang report mula sa Kamara de Representantes. Ito Ano ang muna, latest? Lakay. Nako, ang upper middle income status ng Pilipinas, hindi raw ma-feel. Parang hindi ko rin ma-feel. Ganon. Oo nga. Di ba sabi ko kahapon, nasaan? Nasaan, oo. Ba't di na makita, di maramdaman? Hindi rin maramdaman. Manhid ba kami o may problema talaga? O baka ang yumayaman lang ay mga kontraktor, mga kontraktor, yung mga sino pa ba, ha? Basta yung mga nagpapakasasang kurap, Lakay. Ayan. Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan man ng Milky. Lakay at Sister L, hindi ma-feel o maramdaman ng mga manggagawa na upper middle income economy na pala ang Pilipinas. Ayon kay Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, dapat buong suportahan ng Marcos Jr. Administration ay sinusulong na legislated wage hikes sa Kamara para pantay-pantay ng aumento ng mga manggagawa sa buong bansa. Sabi ni Sandanya, hindi ma-feel na mga manggagawa ang upper middle income status ng Pilipinas kung below subsistence naman ang basic wages. Gini Sandanya, para saan pa ang sinasabing pag-unlad ng ating ekonomiya
kung nanatili namang kapos ang kanilang sahod. Dapat anyang i-certify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang nationwide 200 peso minimum wage hike, kung saan isa sa Sandanya sa main author ng House Bill 766. Dagdag pa ni Sandanya, dapat kunin na pagkakataon ng gobyerno ang reclassification ng World Bank para maramdaman na mamanggagawang pag-unlad umano ng ating ekonomiya. Gid pa ni Sandanya, huwag gamiting excuse ang 85 peso wage hike sa NCR para isantabi ang panukalang legislated minimum wage increase dahil lubhang kapos pa ito. Ako si Milky Reguna nagunat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Dumako tayo sa Senado, Sister L. Ang pagrepaso sa oil deregulation law dapat nang ipursigi ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Ilan Mayor, panahon na upang iporsige ang pagripaso sa oil deregulation law. Ito ang binigyan din ni Senator Erwin Tulfo sa tinatawag nitong hearing ng Senate Committee on Energy. Ayon kay Tulfo, hindi katanggap-tanggap ang batas na tinanggalan ng kapangyarihan ng gobyerno upang i-regulate ang isang industriya. Kasunod ito ng report ni Secretary Sharon Garin ng Department of Energy na kahit makarating sa kanila na may hoarding ng mga produkto ng langis, pribadong individual man o mga oil companies, hindi sila maaring pumasok basta na walang tulong ang ibang ahensya ng gobyerno. Ganon din sa naranasang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng gera sa pagitan ng Iran, US at Israel, ay hindi sila maaring makialam. Sabi ni Garin, mabuti na lamang at nagdeklara ng emergency si Pangulong Bongbong Marcos kaya't napakialaman nila ang presyon ng langis. Para kay Senator Erwin, hindi maaring manatili ang ganitong sitwasyon dahil hindi lang ang gobyerno ang lugi, kundi lalo na ng ating mga kababayang mga ordinaryong mamamayan na matindi sa na pumapasan sa epekto ng oil price increase. Sabi ni Gatchalian ay o sabi ito ay suportado ito ni Senator Silvio ito at yung tuhan na matutukan ang yung aso mo, Raymond, gusto yata mag-report eh. Raymond, yung aso mo gusto mag-report. Turuan mo mag-report yan. Tumatali. Tumatali. Pwede ba asusena yan? Bawal yung lakay, baka may breed yan. Tsaka bawal yung lakay, pagalitan ka. Okay, sige, pa-extra mo yung aso mo, si Bantay. Ayan. Okay. Nalpasan. Gusto ko sumaling. Okay. Ayaw makahintay. Ayan. Okay, sige, bigyan mo ng buto yan. Para tumahimik. Nagitin ko rin ng na kahit na Biyernes, dapat walang pasok sa Senado, pero todo yung paghahanda dahil Lunes na yung simula ng impeachment trial. Pati yung ating mga kasamahan dyan sa engineering, sila Rene, ay talagang abala na sa oras na ito para doon sa pagsisimula ng impeachment trial sa araw ng Lunes, alas 2 ng hapon. Balik sa inyo, Mayor at Elaine. Maraming salamat, Raymond at Paas. Samantala, ayan, standby Don Carlos Pobre. Ha? Abay-watin din natin na nakinig sa atin sa habang sakay ng kotse. Ayan sina Luna, Liam, Gretchen, Jordan at Care Urbano ng Mekawayan, Bulacan. Ayan, good morning. At siyempre, binabatan si Kuyang General Alex Guo. Oh, hi Sir Alex. At most worshipful Sunny Rason. Ayan, batiin ko lang ito, Sister L, kasi busy na tayo sa Lunes eh. Ayan, sa impeachment. Live coverage tayo dyan. Baka di ko na mabanggit ito, ha? Sino yan? At parang maalala din na executive session. Ayan, para bukas. Ayan, at para kay Attorney Tutoy. Ayan, Attorney Tutoy Miko Clavano. Ayan, ang Deputy Ombudsman. Busy Ombudsman na boying kay Senator Marcoleta. Ayan, at kay Brad. Ayan, dating Speaker Martin Romualdez. Ayan, so paalala ko na lang, Inspector General Dodo Dulay. Ayan, ipaalala nyo kay
Ombudsman na Boying bukas sa executive session na nakakalimutan. Ano na ang nangyari sa investigasyon dito sa special mention mga contractors ng Pangulong Marcos. Ayan. Ikaw na nga magbasa, Sister N. Ako, Ayan, sige. Ako naman lakay para maiba Oo, daw. para maiba naman. Ayan. Para maiba naman. Banggitin mo yung construction company at saka kung sino may-ari o kaya CEO, presidente. Okay, Ayan. sige, lakay. Basa. Ito, una sa listahan ay ang Legacy Construction Corporation at ang presidente dyan ay si Alex Abelido. Paborito mo to, di ba, lakay? Si mayroong magandang asawa. Ang pangalawa, talo mas mayaman kay Diskaya yan. Oo. Ang Rolls-Royce niya, limousine. Rolls-Royce. Ang pangalawa ay ang Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation. Ito yung mga Diskaya. Pangatlo, ang St. Timothy Construction Corporation. At ang pangalan na nandito ay si Maria Roma Angeline Rimando. Siya ang Authorized Managing Officer. Favorite yan ni Attorney Cornelio Samaniego. Yes, pare magkakaiba kayo ng paborito. Ang pang-apat ay ang QM Builders. At ang owner-proprietor na lumalabas ay si Engineer Alan Kirante. Ang EGB Construction Corporation, ang owner ay si Ernest Robert Blanco. Top Notch Catalyst Builder Incorporated at ang presidente po niyan ay si Yumir Villanueva. Centerways Construction and Development Incorporated under Lawrence Lobiano. Ang Sunwest Incorporated, of course, ang kilala ng lahat, ang CEO niyan si Elizalde Co. Hightone Construction and Development Corporation, ang founder po niyan si Christopher Quito Co. Para mag-tiyuhin yata itong dalawang tulakay Ang 888 Construction and Supply Incorporated, founder Engineer Wilfredo Natividad. Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, owner and general manager Romeo Miranda. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo. MG Samidan Construction at ang presidente po niyan si Marjorie Samidan. LRTK Builders Incorporated, ang presidente niyan ay si Luisito Tiki. At ang pang-15 ay Road Edge Trading and Development Services at ang presidente naman po niyan ay si Ryan Willie Uy. Ayan, number 15 yan. Yes, lakay. Ayan. At tinatawagan natin si Attorney Tutoy Miko Clavano. Ayan. Miko Clavano lakay. Wag mo na daw tawaging Tutoy. Batang-bata Ano na lang, baby face. Ayan, the baby face. Parang si Bersamin. Ayan, ano nga pangalan niya? Pamangkin niya, apo ni Justice Bersamin. Ayan. Nasa dulo ng dila ko. Good morning, Justice Fred Ampuan. Ayan. At Attorney Dodo Dulay, Inspector General, baka makalimutan to ng Ombudsman, Ayan. Pakibanatan sa executive session bukas. Mukhang nabaon sa limot yung iba Oo nga Diskaya lang ang na-highlight dito lakay Your business is our business. At para naman sa ating balitang negosyo mga Pinoy, madalas daw mangutang pero maliit na halaga lang. Ayon po yan sa Lender Link Study, RH tuloy. Ang balitang negosyo mula kay Don Carlos Pobre. Don. Mas napapadalas ang pag-utang pero sa maliliit na halaga lamang. Ito ang lumalabas sa pag-aaral ng Lender-Link kung saan mas marami ng Pinoy ang umaasa sa utang para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Batay sa datos, umabot sa 867 billion pesos sa mga nautang ng 619,000 na mga Pinoy sa huling quarter noong 2025. Kasunod ito ng pagdami ng mga online lending apps at financial services sa Pilipinas kung saan naging habit na ng Pinoy ang manghiram ng pera mula 5 hanggang 10,000 piso. Lumalabas din sa pag-aaral na mas marami ang gumagamit ito sa Metro Manila na may edad mula 25 hanggang 34 years old. Sa pa ng Lender-Link, hamon ngayon sa mga lending apps na matugunan ng standard at pangangailangan ng mga Pinoy pagdating sa pangungutang. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 56 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre.
Monday na tayo, darling. Thank See God you on it's Monday. Friday! Yes. Yay! At yan ang kabar natin palatuntunang damdaming bayan. Welcome back, Sister Erna Blooming. Thank you, Lakay. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Wonder Woman, Operasyon Turong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye! Lunes ng darling. This time check.